Hi everyone, this is A&R Backyard Hug Racers. Last May 13, nanganak yung aming inahing baboy na si Lexi. Ang mga baboy is kalimitan nanganganak sila ng 114 to 120 days. Pero yung naging kaso ni Lexi, nag 114 days siya nung May 11, ngunit hindi siya doon nanganak. So, meaning is nagdagdag siya ng araw kung saan 916 nung May 13 bago lang siya nanganak. Dito, makikita natin na nakabangkulong si Lexi. Bangkulong yung tawag yan sa amin sa bukid kung saan nakalagay yung baboy para dun sila manganganak upang hindi nila maipitan yung kanilang mga anak pag sila ay nakahiga. Makikita natin dito sa video na sobrang nanghihina na si Lexi dahil sa init. Ayan, dito yung unang lalabas yung kanyang anak. Ayan, hirap na hirap siya. Una dyan is may lalabas na parang malapot o yung tinatawag na panubigan, kagaya nito, para dumulas yung ating mga piglet o yung ating mga biik at mas madali itong makalabas. Kumbaga yun yung liquid or pinaka-fluid na nilalabas ng ari ng ating mga baboy para mas mabilis nilang mailabas yung kanilang mga biik. Ayan. Nakaalabas na yung ating unang biik. Hindi na makikita dito sa video yung paglabas pa ng ibang mga biik kasi masyado silang malalaki, kaya naman nahirapan si Lexing ilabas sila, kaya ang tendency is dinukot siya upang makuha. Dinukot siya sa loob ng tiyan upang matulungan yung ating inahing baboy na mailabas yung anak. Hindi na yung pinakita dito sa video kasi medyo sensitive siyang tignan para sa aming baboy na kawawa siyang tignan na pinapasok yung kamay para lang mailabas yung anak. Nakakaawa kasi siyang tignan. Dito, ilang biik na rin dito yung nakakalabas pero hindi pa siya tapos nito mga anak. Ito, nililinisan na natin dito si Lexi kung saan nakalabas na yung kanyang anak at meron silang 14 piglets. 3 days after, pinutulan natin siya ng ngipin at mga buntot. Ayan, medyo maliligsi na sila or medyo malalakas na. Hindi pantay-pantay yung laki ng mga biik kasi siguro nagkakaagawan din sila ng pagkain sa loob ng tiyan or gano'n naman talaga, hindi sila pantay-pantay palagi na pare-parehas ng laki. Yan, may isa dyan na nakabitin sa taas. Siya yung pinakamahina o yung pinakamaliit sa lahat. Last May 27, 14 days na yung ating mga biik at doon na tayo mag-uumpisang magturok ng pangalawang dose ng Jetran. So, nung 10 days sila is tinurukan din namin sila ng Jetran at ngayong 14 days sila is magtuturok ulit tayo ng Jetran na tagwa 1 ml bawat isang biik. Kung makikita natin dito is quality yung ating mga biik para sa 14 days. Ang ginagawa kasi namin dito, hindi namin siya inaasa sa purong gatas lang ng aming inahin or ng kanilang nanay. Ang ginagawa namin is sinasabayan namin siya ng booster milk o tinatawag nating booster na pinaka-powder yun siya na kinakain ng mga biik pag sila ay bagong panganak pa lang. Pagkakaalam ko ay 7 days pagkapanganak, pwede na silang pakainin ng booster milk na yun hanggang 40 days. Ang unang ginagawa lang doon is ipapahid mo lang siya sa dede ng inahin para malasahan siya ng mga biik at pagtapos nun is hahanapin na yon ng mga biik
At doon na magsisimula yung feeding process kung saan kakain na sila nun kasabay ng pagdede nila sa inahin para mas mapabilis yung kanilang paglaki. Sa tulong ng booster milk is, bago maawat ang biik is minsan tumitimbang sila ng 15 kilos to 20 kilos bago sila maawat sa kanilang inahin. Hindi lang dapat biik ang ating turukan,
kailangan din nating turukan ng inahing baboy para mas maging malakas ito. Kaya naman, bibigyan natin siya ng 5 ml ng ating gamot at idudurok natin sa gilid ng kanyang tenga. Tapos na tayong magturok ng ating inahing baboy at ang kanyang mga biik. Kaya naman, ipapakita ko sa inyo ang aming iba pang magiging inahing baboy. Yan, si Lily, si Libby, si Lyra, si Lara, si Lena, at si Lenny. Itong malaki ay si Lily, si Libby. Ayan, si Libby yung may peklat sa gilid at si Lily. Ito naman si Lani, si Lena, si Lara, at si Lyra.